Ang topic ko na hinanda ko para sa inyo, may nagsuggest patungkol sa tauhid, patungkol sa Quran. Inshallah, doon natin ikatam ang topic natin. Pero itong topic na ito, sana itandaan nyo ito para kahit sa mamatay ako o magkahiwa-hiwalay tayo, hindi ito mawala sa inyo. Ito yung mula sa kitab na ang title ay Majallatut Tauhid. Kinuha o sinipi o sinamarize ang lahat-lahat ng mga aral sa Al-Aqidatul Wasitiyah at sa kitab ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah na Kitabut Tauhid. Ang topic ay al-usus allati taqumu 'alayha aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Ang tinatawag na mga pundasyon na kung saan nakatatag dito, nakatayo ang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Una sa lahat, sino ba ang Ahlus Sunnah? Bakit tinawag na Ahlus Sunnah? Kasi ang mga Shia, tinatawag nila ang sarili nila na muhibbu ahlil bait. Mga mapagmahal sa Ahlul Bait. Ano ba sabihin ng Ahl? Al-Ahl, bahasa Arab ito, salitang Arabic, nang ibig sabihin ito ta'ifa, ay grupo, ta'ifa minan nas, ay kaum, isang grupo ng mga tao. As-Sunnah, ibig sabihin ito at-tariqa. At-tariqa al-musil ilallahi ta'ala, tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pamamaraan na patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala o na walang iba kundi ang tariqa ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, utos niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Ana wa man ittaba'ani minal mu'minin." Surah Yusuf. Ipahayag mo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang aking sabil, ay tariqati, sunnati. Ito ang pamamaraan ko. Ako na nasa basira. Ad'u ila Allah, nag-aanyaya ako tungo kay Allah, hindi sa sarili ko, hindi sa tribo ko, hindi sa pagkarabo ko. Tungo kay Allah, tungo sa tauhid ala basira. Na nakatayo ito sa basira, ibig sabihin ng basira ay yung malinaw na kaalaman. Malinaw na kaalaman. Hindi kinuha sa pilosopo o sa ilmul kalam. Kinuha sa kalam ni Allah Ta'ala. Ala basira. Ana wa man ittaba'ani, ako at ang sino mang sumunod sa akin sa mga mu'minin. Ano ang sunnah? Yan ang sunnah na tinatawag. Iba din ang ibig sabihin o pakahulugan ng sunnah sa teknikal ng ahkam. Kapag sinabi natin sunnah sa teknikal ng ahkam, ito yung ibig sabihin niya ay manduba. Ay idha fa'alaha al-mukallaf yujar bifi'liha wala yu'aqab bitarkiha. Ibig sabihin yung inutusan, ang alipin, kapag ginawa niya ay mayroon siyang ajar o tinatawag na gantipala kay Allah pag ginawa niya, pero kung itinagakin o halimbawa iniwan niya, hindi naman siya mapaparusahan. Hakada, ang sunnah ayon sa hukum. Pagdating naman sa istilah o sa sharia, ang ibig sabihin ng sunnah, kullu qawlin wa amalin o fi'lin, kullu qawlin wa fi'lin. Tayo. Sinabi ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, sabi niya, ma-isolate o matatapon sa impyerno. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la tajtami'u ummati ala dhalala. Sinawayan ni Imam Tirmidhi, ang aking umma hindi magkakaisa, hindi kailanman magkakaisa sa kaligawan. Kaya sabi niya, wa man shadda finnar. Sino man, sabi niya, ang lumayo doon sa katotohanan na yun na pinagkaisahan, tunay na siya ay mapupunta sa impyernong apoy. Shadda finnar. Ngayon, sinabi ni Allah Ta'ala din sa Suratul Nahl, sabi niya, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Sino man ang sumuway kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam matapos na naipahayag sa kanyang katotohanan at nag-iba ng landas, sumama sa daan
ng hindi mga mananampalataya. Ito yung, tignan nyo po itong shahid dito sa dalil. Ang dalil, pag titingin tayo, meron siyang shahid. Meron siyang tinatawag na punto. Anong shahid ng dalil? وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. At sinunod niya ang ibang landas, hindi ang daan na pinagkaisahan ng mga mu'minin. Ano ba ibig sabihin ng pinagkaisahan ng mga mu'minin? Ano ibig sabihin? Ibig sabihin, no, halimbawa, mga ulama ng Asy'ariyah, sabi nila, ikaw, okay sa'yo ang maulod, sabi niya, okay. Sa'yo, okay din. Sa'yo, okay? Okay. Okay. Nag-ijma tayo. Mali na klase ng ijma. Ang ibig sabihin ng ijma, ma ajma alayhi salafus salih. Ano yung pinagkaisahan ng mga salaful ummah? At kung mayroon mang mga bagay na muasir, mga bagay na contemporary na usapin, na pinagkaisahan ng mga ulama al-mujtahidun as-salafiyun, nagkaisa sila sa pagiging haram nito at halal at mayroong dalil, ang anumang pinagkaisahan nila ay ijma na tinatawag. Ijma. Halimbawa na lang ang sigarilyo. Walang sigarilyo sa panahon ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pero, bakit siya naideklarang haram by alin? By ijma. Nagkaisa ang mga mujtahidun, kiniyas nila, at pagkatapos sa kiyaso sahih, at pagkatapos ay inilhak sa sinasabi sa Quran o sinudod doon, dinikit sa ano ang mga illa o mga masasama ang darar nito at pagkatapos ay pinagkaisahan nila na katotohanan na anumang darar o kapinsala na madudulot sa ating katawan ay tinatawag na haram. Ang hukom niya ay haram. So yun ang tinatawag na ijma. Al-jama'a. Al-jama'a. Taib. Si Abdullah ibn Mas'ud, sinabi niya, sayakunu min bainikum, mayroon sa inyong grupo o sa inyong lahi, umara, may mga magkakaroon kayo ng mga leader na yusallun ala ghairi waqtiha. Magsasala sila sa hindi niya tamang oras. Fasallu ma'ahum thumma sallu al-farda fi buyutikum. Nagtanong ang isa sa mga tabi'in, sabi niya, ya Abdullah ibn Mas'ud, sabi mo, ang paninindigan sa hak kahit mag-isa ka lang. Bakit sabi niya, pasasabayin kami sa mga umara, sa mga leader, sabi niya, na ganun ang kanilang style. Magsambahayang na hindi sa wakto niya, tapos pagsasalayin kami sa likod. Sabi niya, hakada, sabi niya, ahlul haq, sabi niya, ganun ang mga nasa katotohanan. Magsasabar sila sa mga leader na yon, na sumusuway o inuutos ang pagsuway kay Allah Ta'ala. Pero dahil sa ayaw nilang magkaroon ng mas malaking pagkakawatak-watak sa mga Muslim, magsasala sila sa likod ng mga leader na yon at uulitin nila ang kanilang sasabihin, sallu ma'ahum o sallu khalfahum sunnah. Ang isasala nila sa likod ay sunnah, sa likod ng mga leader na yon sa hindi niya wakto na salat, doon sila sa kanilang bahay magsasagawa ng fard. Ito ay dahil sa pagdating ng panahon ng fitna, panahon ng pagsubok. Sahih, nangyayari sa panahon natin ngayon. Walidhalik tayo na Ahlus Sunnah wal Jama'a, ang utos sa atin ay magsabar sa leader na Muslim na hindi naman nag-shirk kay Allah Ta'ala. Hindi naman nag-shirk kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero siya ay nag-uutos ng hindi tama o nag-uutos na wala na tayong iba pang choice kundi ang gawin iyon upang hindi magkadagdag ng mas malaking kapinsalaan. Magkagayon man, kung makaya mo na ikaw lang mag-isa at hindi ka sumunod doon, ikaw pa rin ang jama'a umawak sa katotohanan sa pagkakataong yun. So yun ang Ahlus Sunnah wal Jama'a, ang kanyang ibig sabihin. Ngayon, ano ang mga usos nito? O yung mga pundasyon? I-take note ninyo, yung mga may dalang panulat at saka mga papel, ang talibul ilm parati silang may panulat at may papel. Huwag kayong magsalig sa record at sa live kasi pag yung live na yan nabura ng Facebook, wala ng ilmo. Al-ilmu kas-said. Sabi ng isa sa mga ulama at hukama, al-ilmu kas-said. Ang ilmo, sabi niya, ay para sabi niyang pangingisda.
o pangahunting. Wal kitabatu kaiduhu. Yun ang kainhukot niya o yung kanyang tali ay walang iba kundi ang pagsusulat. Una na asas ng Ahlus Sunnah o pundasyon upang malaman natin na kung saan ba tayo nakabilong. Baka mamaya Muslim ka na sabay ka lang din sa uso. Iuso sa gunatigin ni Kabang na Kuala Lumpur. Allah, mapiyatigin ka na kuhanin. Mapila kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mapila kami. Namba, kailangan ko. Namba. Ashhadu an la ilaha illallah. Bang na makatigin, bang na makka. Allahu Akbar. Kata demang kutigin kakagi ko ka umrah ko. La ilaha illallah. Ay kung ka sa mapya ka, lagam na mapya inan ka uso. Agama Islam yan na di ka ng uso-uso. Hindi yan jeep ng uso-uso ang agama Islam. Oo. Yung patigin ka na kuha na mapyagid tigin na kuha nito. Matumpis tigin magtalo-talo ikuha to muhadir. Allahu Akbar. Ang ining mga kuhanin, ining mga dalilin, dalilin na tamtaks. Nambay uso sa gunay, kinakuan sa kinakiyastigin, takribi, sa kanu mga praktikal. Praktikal na mga upaman. Agama Islaman niya na tabel. Lahaw. Magunaw sa kapi, tigin, stagpirula. Magitsad sa kapi, aran sukalin, aran kapi, kahawanin, aran kufinin, aran creamer, lahaw wala kuwat. Stagpirula. Aran nito na may kadasukalin na, di ka na mapena na makuan, kopi. Inumpara mo, giniyas nila sa kapi. Ngayon, ang isa sa palatandaan na marami ngayon ang mga nagdadala sa pangalan ng Islam, dinadala din nila bandila ng Islam, pero kung titignan mo talaga sa totoo, walang Islam na makikita. Hunaka unas, yahmiluna shi'ar al-Islam, lakin idha nadarta ilayhim, nadarta ma fihi, min al-a'mali wal-aqwal, lan tajida fihi al-Islam. Islamiyatun bila Islam. Titignan mo sila ng mabuti, wala kang makikita na Islam doon. Subhanallah. Bakit? Dahil ang kanilang kiyas ay mapupunta sa kiyasun fasid. Mali na pagkukumpara, mali na paghahambing. Yakawin na niya, ang kasal daw na ito, ang kasal sabi niya, para sabi niyang Milo, beer brand, at saka asukal. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi na direktahin na ang kasal sa Islam may rukun, may syurut, may wajib. Mukit pan sa mga gatas sa beer brand to. Gatas sa beer brand. Beer brand tigin ya agama. Astaghfirullah al-azim. Ya agama Islam tigin na magidsan tigin sa naratri. Astaghfirullah. Naratri. Bag-English pan. Naratri. So kuha na, ini naratri. Kayo na nara. Magidsan tigin sa kayo na nara. Allahu Akbar. Matibay. Kailanman hindi matitinag. La hawla wala quwwata illa billah. Tapos idalil ka agad, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mawata ni kinadalilin. Napakalayo ng pagdadalil. Ewan ko saan niya kinuha. Pero mag-claim sa Ahlus Sunnah, Sheikh Pong. Mag-claim sa Ahlus Sunnah. Mayroon pa na mga magsasabi, tigin na, yung paghukom sabi niya sa isang tao na nagsisina, walang kwenta na tao, talagang manaraka magpakailanman. Allahu Akbar. Baka mamaya mahulog ka doon sa Khawarij. Kasi itakfir mo ang mga Khawarij, tinuturing nilang kafir ang Muslim na nakakagawa ng malaking kasalanan. Ang Ahlus Sunnah hindi ganun. Ahlus Sunnati wal Jama'a la yukaffiruna ahlal qibla bidhan. Hindi nila tinatawag na kafir o tinuturing na kafir ang mga Muslim
hanggat siya ay Muslim pa, nang dahil lang sa kasalanan na hindi naman kufur, hindi nifak, hindi shirk. Nambay delikado ba sa guna, ikatakpiran niya. Automatic. Ha? Meron pang nagsasabi na kahit daw magsambahayan ka pa, pero yung gawain mo, nagariba yung Muslim na yon, nagasugal yung Muslim na yon, o hindi kaya may mga ibang kasalanan, minom sa makalangot, natigin, munapik. La hawla wala quwwata illa billah. Alam mo ba ang pinagsasabi mo? Paano mo matawag na munapik yun? Hindi ba pwedeng mahina lang ang pananampalataya niya? Mahina lang ang iman niya? Kasi kung ganun ang pananaw natin, langon ng mga Muslim sa dunya, mamunapik. Walang Muslim, walang makapasa. Ikaw lang ang maging Muslim. Nambay mga takpiri ang mga tao. Nambay takpiri ay ideology. Yan ang pananaw ng takpiri. Kasapal sa mawag, yung pagbawal sa masama, hindi automatic na makapir mo yung gumagawa ng masama. Maliban na lang kung dumating sa puntong shirk ang kanyang ginagawa o mustahil, hinahalal niya sa sarili niya. Sabi niya, halal naman itong pagzina sa akin. Kapag ganun na, automatic, papasok yan doon sa kagaya ng mga pari at ng mga rabay na hinalal nila ang hinaram ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sinabi ng Allah, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ang mga Kristiyano at Hudyo, ginawa nilang mga ibang Panginoon bukod kay Allah ang kanilang mga pari at mga rabay. Nagreklamo si Adi ibn Hatim. Sabi niya, ya Rasulullah, laysa kadalik. Hindi naman ganun ya Rasulullah. Nahnu la na'buduhum. Hindi namin sila sinasamba. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kanya, alam yuhilluna ma harrama Allah fatuti'unahu? Hindi ba hinaharam nila o hinahalal nila ang hinaharam ni Allah at sinusunod nyo sila? Kala na, napakalayo sa Ahlus Sunnah wal Jama'ah kasalanan sa iman. Istidi ang iman, tumataas, nandyan lang yan. Kahit gumawa ka ng kasalanan, Muslim ka pa rin na kamilul iman. Kumplito ang Islam mo. La hawla wala quwwata illa billah. Yan ang mga murji'ah. Ngayon, ano ba ang mga usos ng Ahlus Sunnah? Number 1, dapat nating malaman. Unang foundation ng Ahlus Sunnah. Al-Islam huwa dinul fitra. Ang Islam ay din ng fitra. Yan ang unang foundation. Anong dinul fitra? Ay dinul asl. Ibig sabihin noon, huwa dinul fitrati allati fatara Allahu an-nasa 'alayha. Ito yung din na fitra na nilagay ng Allah Ta'ala ang mga tao rito. Fa innahu dinu jami'il anbiya. Relihiyon ito ng lahat ng mga propeta. Ang delikado ngayon, mayroong mga lumalabas sa mga iba't ibang lugar, gaya ng mga interfaith na yan, na ang gusto nila, ang maksud nila, din Ibrahimi. Alam niya? Nasa lugdal pa ng mga Arabinan. Uso yun sa Gunalo. Din Ibrahimi, Ibrahimic religion, ang Hudyo, ang Kristiyano, ang Islam, iisa lang. Wala. Kaya sasabihin nila, peace is what I give you, my friend. Peace is what I wish to share. Let peace reign in every heart forever and ever. Na-critical. Delikado. With God as our Father, brothers all are we. Delikado. Bago lang, doon sa lugar namin sa Indanan, lugar namin yun, Bayputi, lumabas ang 7 dragon. Yung babae na nagsasabi na mayroong Diyos Ama, Allah daw ang pangalan ng Diyos Ama. At mayroong 7 dragon at ang mga makhdum ay pinapangalagaan kayo. In a representation in Islam kun, la hawla wala quwwata illa billah. Tignan ninyo kung paanong naligaw ang mga tao na ito. Ang din ng Islam, siya lang ang din na tatanggapin ng Allah. Yun ang dapat nating isipin sa puso, walang iba. Makakufur tayo kung iisipin natin nandyan sa An-Nawaqid al-Ashar o yung makakasira sa pagka-Muslim ng tao. Magiging kafir ka kung iisipin mo na ang mga Kristiyano at Hudyo labas sa Islam
Maliligtas din sila kahit manatili sila sa pagkakapir nila. Hindi mo sila ikufur, itakfir. May takfir ang Islam. Kailangan. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Inuna, Sheikh Pong, ng Allah Ta'ala, wa may yakfur bit-taghut. Ibig sabihin, bago ka maging mu'min, kailangan matakfir mo muna ang pinapatakpiran ng Allah Ta'ala. Hindi ka maging tunay na mu'min. Ganun din, hindi ka magiging kafir sa taghut kung hindi mo paniniwalaan yung pinapatakpir sa iyo ng Allah Ta'ala. Hindi mo pinapaniwalaan ang pinapaniwalaan ng Allah Ta'ala sa iyo. Pinapaniwala niya sa iyo. Sa Suratul Ali Imran 19, sabi ng Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sino man ang maghanap pa ng ibang relihiyon liban sa Islam, hindi tatanggapin sa kanya. Ano ibig sabihin nito? Iba na klase ng batas ang gusto mo. Alam natin, ang isang Muslim, pag sinabi mo sa kanya na hindi ka na Muslim, magagalit yan. Pero sa gawain niya, sa batas niya, ayaw niya ng batas ng Islam. Gusto niya ng demokrasya. Demon crazy. Nga naman, kanimanggong demokrasya, ang tingog sa katauhan, tingog sa Diyos. Vox populi, Vox Dei. Sa ato pa, og moingon ng tao, ang mga bayot balangit, mo nagiingon sa inyong Ginoo, mo po nagiingon sa Ginoo. Ta'ala Allahu amma yaqulun. Ta'ala subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Mataas ang Allah Ta'ala sa shirk na kanilang ginagawa, malaya ang Allah sa kanilang mga kufur. Subhanallah. Muslim ang nagsasabi ng ganun sa mga panahong ito dahil sa tinatawag nilang tolerance. Walang problema sa tolerance. Totoo yan, may tolerance. Pero yung i-compromise mo yung agama mo nang dahil sa tolerance, hindi na tolerance, tuliro ang tawag dyan. Isang malaking kalukuhan. At alam natin ang arkan ng Islam 5. Shahadati, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunya al-Islamu ala khamsin, shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi Ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilayhi sabila. 5 arkan ng Islam. Tinanong sa akin kagabi kung ano ba ang dapat basahin sa kasal, arkanul Islam o khutbatun nikah. Baka mamaya yung binasahan niya ng arkanul Islam, ibalik Islam. Kaya pina-explain niya ng obligasyon niyo bilang Muslim. Ganon siguro. Pero kung yun na ang babasahin mo sa kasal, dahil sa paniniwala mong yun ang sunna na basahin, delikado ka doon. Kailangan mong mag-aral kung paano ang tamang pagkakasal sa Islam. So ang din ng Islam, dinul fitra, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra, fa abawahu yumajjisani aw yuhawidani aw yunassiranihi. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahat ng pinapanganak sila sa likas na kalagayan. Anong kalagayan? Kalagayan ng Islam. Sa isa pang riwaya ni Imam Ahmad sa kanyang Musnad, sinabi niya, kullu mauludin yuladu alal Islam. Bawat tao, pinapanganak siya sa kalagayan ng Islam. Kaya yung proseso na babalik siya, makita niya ang tauhid, yakapin niya ang Islam, nagbalik siya sa Islam. Kung Muslim na siya, wag mo na siyang tawagin, oy, balik Islam ang kubay, o kuwan man kubay. Dahil Muslim na siya, andyan na siya sa loob. Yung proseso ng pagsyahada niya, yun ang proseso ng pagbabalik Islam niya. So pangalawa, na asas o tinatawag na pundasyon ng Ahlus Sunnah, al-imanu billahi wa asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ulya wa bikulli ma jaa fi kitabillahi wa sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa min dhalika al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa syarrihi. Ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at sa kanyang mga sifat na matataas at katangi-tangi. Sabi ni Allah ta'ala sa Quran al-Karim,
walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladhina yulhiduna bi asma'ihi. Sabi ng Allah Ta'ala, si Allah Ta'ala ay mayroon nagtataglay ng pinakamagagandang mga pangalan. Sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'un wa tis'una isman. Aw mi'atan illa wahida. Inna lillahi mi'ata ismin illa wahida. Wa man hafidhaha dakhala al-jannah. Mayroong 100 na pangalan ng Allah Ta'ala at yaong 99 ipinahayag niya sa inyo. Sino man ang maka-memorize dito ay makapasok siya ng paraiso. So tayo, pagdating sa mga pangalan ng Allah Ta'ala at sifat ng Allah, naniniwala tayo na totoo. Nuthbitu sifato. Yan ang Ahlus Sunnah. Pag sinabi ng Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim, nahnu nu'min bi'anna lillahi yad. Naniniwala tayo na mayroong kamay ang Allah Ta'ala. Pero ang kamay na yon, yaliqu bi jalalihi. Kung ano man ang sifat ng kamay na yon, paano ang mukha, hindi natin alam. Sa guna, nakapamayapat ng mga Asy'ariyah, mga Ahlul Kalam, pangingisturbo sa kanuakida ng mga tao. Sila ang nagbubuhay ng mga patay na ng mga akida ng mga tao bago pa dumating ang mga Salafiyun na nagda'wa dito. Nabubuhay sila ngayon. Nag-graduate sa iba't ibang mga lugar. Ang natimu-timu pansilan, aran team nilan, aran gang nilan. Ngayon, kung ikaw hindi sapat ang ilmo mo, na pag-live ka pa manuman magabi, every night ka pa mag-live na, dinalanan ka pa ni ngala na sautud da'wati salafiyah, nari ka makarad sa mga kuwana, syairan to na, zero balance ka na, matutyo ka manam. Delikado. Kadin ang kakatawan, paano ni karadlon? Apya, akida ng kahit yung akida mo, pagdating sa Asmaul Husna, hindi mo rin alam. Paano? Paano ni ukit? Paano ang kaintindi na dapat mag-aral ka muna ng lumatul i'tikad o mu'taqadi ahli sunnah wal jamaa? Kung hindi mo pa kaya yan, kitabut tauhid. Kailangan mo nang aralin ang ilmo, dahan-dahan, hindi yung kapag may alam ka na i-live ng kamaron. Paano kung may magkontra sa'yo, mag-grad? Anong masabi mo? Mapahiya lahat ng salafi. Alam nyo ba, ang mga Ahlul Kalam, negosyo nila ang kalam. Negosyo nila ang salita. Ngayon, kung ikaw hindi sabit, hindi matibay, ang asas mo, pagdating sa asma Allah wa sifati, delikado ka. Halimbawa, bigyan ka nila ng masala. Alam ko, tinanong ito sa inyo sa Egypt dati, sa Daura. Di ba sabi ninyo ng mga salafi? Kaya hingin ko sa inyo, inshallah, sa mga susunod, kung maplano ng mga ustad natin, maglagay tayo ng Daura sa akida. Importante yun. Kahit yung 200 lang kasual, jawab sa akida ni Al-Allamatul Hakami sa Alam Firqatin Najiyah. Mapasad tanong ito, matapos natin yun, inshallah ta'ala. Kahit dyan kayo sa daan, i-challenge nyo lahat ng mga sikta. Mamilasakan na kamuro na daan yan. Kari kamo, debate kita nyo. Ay, importante yun. Alam nyo, ang masala ni nila, syubha nila, syubha. Di ka na, kuhan ka, syubha. Yung syubha, ibig sabihin, yung kanilang mga agam-agam mo, mga hindi malinaw na mga tira. Sasabihin nila sa inyo, di ba sabi nyo ng mga salafi, totoo ang yad ng Allah Ta'ala? Maway. Tuthbituna? Naam. Okay, tuthbituna. Paano yung sa Quran? Na sinabi ng Allah Ta'ala, yung ginamit niya, bi-aidina, sa pamamagitan ng aming mga kamay. Hindi lang dalawa, bi-aidina, ang ginamit niya. Paano natin i-rad yun? Ikaw na nagbabasa ka ng mga, ito ang mga sikta na ligaw, wala isa-isain mo, ito ang mga sikta na ligaw, talibul ilm, sautu da'wati salafiyah, da'wa suksarjen.
Paano kanyan ngayon kung sabihin nila sa'yo, paano yung sagot mo? BID, mga kamay. Sige daw, ibig bang sabihin nun totoo ang Allah Ta'ala maraming kamay? Ha? Kaya nag-ithbat ka lang man. Ha? Ano naman ang kaibahan? فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ibig sabihin nun, yung lika na yun, hakiki. Okay, totoong lika. Tatanungin ka na naman nila, kayfa lika'u rabb wal abd, al-lika'u bainal abdi war rabb. Paano ang pagkikita nila? Ganon sila. Kung hindi matibay ang pagsagot mo, patuga-tuga ka sa Bisaya pa, magpasaula-ula ka, iwan ko sa Maguindanao pa nun. Ha? Tuga-tuga. Naday karad ng kalunay, tana ka sa walay, jikir ka sa singibo, mapiapan sa laka. Magjikir ka na lang, magbasa ka ng Quran. Risk ka na lang. Kaysa sa, wala ka namang foundation, magsasalita ka, talo-talo ka, bate-bate ka, ops, teka lang, Sheikh, may tanong ako. Hindi mo alam, Ash'ari, Sufi yung mga, kasi sila, nakabantay sila sa atin lahat. Salafi ang tinitignan nila. Kung tunay ka na Salafi, taksili ang pag-aral mo. Taksili, ibig sabihin, mag-memorize ka ng Quran, mag-memorize ka ng mutun. Napiak ko na di nang ka-memorize. Napiak ka batya sa patihan, na di nang ka pan magaga. Mapiapan ni Watalo bangagi sa Markaz Shuaib Abidi. Asma'illah, al-imanu bi asma'illahil husna wa sifatihil ulya. Naniniwala tayo sa mga sifat ng Allah Ta'ala at sa mga pinakamainam na mga pangalan niya. Nuthbituha ala hakikatiha. Totoo ito, tunay. At lahat ng mga pinahayag ng Allah Ta'ala, binaba niya, mga malaika niya, naniniwala tayo sa mga kitab niya, naniniwala tayo sa mga propeta niya, at sa araw ng paghukom, at sa qadar khairihi wa syarrihi. Sa qadar, maging ito man ay mabuti o masama. Natignan nyo, marami ang ma-failure dito sa qadar na ito na tinatawag. Na kung hindi natin ito pag-aralan, ulit-ulit na lang yan, arkanul Islam, arkanul iman. Sahi, kailangan niya na muasil sa ating mga puso, ulit-ulitin. Kasi may mga masala ng mga iba't ibang tao na nagsasalita ng kahit ano, na ang tingin nila dito sa Islam, pwede nilang ipraktikal ang pagkasabi. Na may mga kadariya, may mga jabriya, may mga ganong magsasabi sa iyo na ang kadar, adan tiging kadar na mapya, na kadar na busita. Ano na kinugo? Pagani? Kadarwakan. Tigin. Ano ba talo sa mito? May magsabing ganun. Meron sabi niyang kadar na kung nagpakamatay siya, hindi niya kadar yun. Sinadya niya yun. May ganun. Hindi na naiintindihan ano ang kadar. Al-imanu bil qadar. Meron din namang sinabi na, kaya ako, sabi niya, nagainom, sabi niya, nagasigarilyo, kadar ko ba niya, ustads? Nagamasiya ako, kadar ko naman ito, wala nang mangyari dito. Nabawal ang ihtijaj bil qadar. Gagawin mong dalil ang kadar ng dahil sa mga kasalanan mo. Wa syarru la yunsabu ilallah. At ang masasama hindi pwedeng iugnay sa Allah na sabihin mo siya ang Allah Ta'ala talaga ang dahilan bakit ako nagkaganito. Kaya sabi ng mga LGBT, sabi nila, kaya kami naging bading dahil kadar ng Diyos. Tingnan mo yan? Na hindi mo naintindihan ng maayos, maniniwala ka, sakto yun. Importante yun na yun ang maging matibay ang batayan natin doon. Pangatlo, asma'ullahi lati samma biha nafsahu kulluha husna la'iqatun bihi subhanahu wa ta'ala wa kadhalika sifatuhu allati wasafa biha nafsuhu aw wasafahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng mga pangalan na pinangalan ng Allah sa kanyang sarili, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Muntasir, Al-Mutakabbir, lahat, Al-Karim, Al-Bar, Al-Bar, bar yun, bar. Al-Bari, Al-Khafid,
Lahat ng yun na bagay kay Allah Ta'ala na nababagay lang sa Kanya at mga sifat niya na pinahayag ng Allah at ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ha? So kasama na doon, mababasa natin ang kanyang ang kalam, pagsasalita ng Allah. Allah Ta'ala yatakallam, nagsasalita bil hurufi wal aswat, sa kanyang mga salita at mga boses, hindi gaya ng sinasabi ng Asy'ariyah na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala daw, nung nagpahayag ang Allah Ta'ala mula kay Jibril alayhis salam, parang isang malaking boom! Narinig ni Jibril, ininterpret ni Jibril kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin kalam ni Jibril yan sa paniniwala nila. Masikun-sikun sa Jahmiyah, akida nila. Malapit, kasi ang Jahmiyah hindi naniniwala ng Quran ay salita ng Allah o sifa ng Allah Ta'ala. Naniniwala sila na ang Quran ay makhluk. As-sama, pandinig, al-basar, al-wajh, al-yadan, ang dalawang kamay, al-wajh, yadan, na hindi kagaya ng mukha at ng sifat ng ating mga sifat. Pag narinig natin ang yadan, ang aynan, ang dalawang mata, ang irada, ang istiwa, hindi kagaya ng lahat ng mga nilikha. Lahat ng yan papasok sa laysa kamithli shay wa huwas samiul basir. Ang Allah Ta'ala walang katulad at siyang nakakarinig at nakakakita sa lahat. At sa Suratul Shura, laysa kamithli shay wa huwas samiul basir. Hindi yung ang tinga ng Allah gaya ng tinga ko, na magiging musyabbih ka. Pero pag sinabi mo, ang mata ng Allah Ta'ala, ang mata ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang dalawang mata niya, at ang kanyang dalawang kamay, at ang mahabba niya, ang ghadab niya, lahat ng iyon, totoo, pero yaliku bi jalalihi, karapat dapat sa kanyang kalwalatian, at ang istiwa niya, pagtaas niya sa arsh, laysa kamithli shay. Wala siyang katulad at siyang nakakarinig at nakakita sa lahat. Yun ang Ahlus Sunnah. Pang-apat, wal imanu inda ahli sunnati wal jamaah. Ang iman ayon sa Ahlus Sunnah, qaulun wa amalun wa i'tiqad. Sulat niyo yan pang-apat na nakasaan ang pundasyon ng Ahlus Sunnah. Naniniwala ang Ahlus Sunnah wal jamaah na ang iman ay salita, gawain at paniniwala. Yazid wa yankus. Huwa qaulun bil lisan, amalun bil arkan, i'tiqadu bil janan. Yun ay pinaniniwalaan ng puso, trabaho ng puso, pinaniniwalaan, sinasambit ng dila, pinaniniwalaan o ginagawa ng buong katawan. Wa huwa yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Tumataas ito sa pamamagitan ng pagsunod, bumababa sa pamamagitan ng pagsuway. Qala Ta'ala, sabi ng Allah Ta'ala sa Suratul Tawbah, ang aya 124, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. At ang mga mananampalataya, nadadagdagan ang kanilang iman, وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ, at kinagagalak nila, nagbubunyi sila sa iman na iyon. So, hindi tayo kagaya ng Murji'ah na ang iman ay sa puso lang, kung mula sa puso ay tunay ngang ganyan. No. Yan ang mga Murji. Hanggang kapag tumibok ang puso, wala nang magagawa. Na, tignan nyo, sumayaw tuloy si Ramon Revilla ng Budots, si Bong Revilla. Na, ikalima, Al-Qur'anu kalamullah al-munazzal ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yan ang isa sa ikalimang pundasyon. Ang Quran ay salita ng Allah na nilagay o binaba sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati aminil wahi. Sino ang aminul wahi? Jibril alayhis salam. Wal Quran laysa makhlukan kama taqulu ba'du firaqid dalal bal takallama Allah bihi haqiqatan la majazan. Ang Quran hindi siya nilikha. Bagkus ito ay kalam ni Allah Ta'ala, tunay, totoo, at hindi ito majaz o talinghaga. Yan ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kaya may masala dito. Kung ang Quran kalamullah, pwede ba tayong magsapa sa pangalan sa itong sifat ng Allah Ta'ala? Sapa sa Quran? O ba? Tigin na
So gobernador siya guna na Muslim ang guning gobernador, Quran na nga to ang ipautiking sa iya. Mag-anak ka sa Quran. Ha? Major, laong nila, pagkaing gubnol tabiahon, ang gobernador natin, Muslim, dito na pasapahon ng Quran, hindi Bible. Pwede ba yun? Ang ilan sa mga Hanabila, sabi nila pwede. Kasi kalam ng Allah yan. Doon ka magkuhan. Kay kalam ng Allah Ta'ala. Sagot ni Sheikhul Albani rahimahullah at kabilang ng iba pa sa mga Hanaf at ang mga Ahlul Hadith. Sagot nila hindi. Kasi danang gulainan. Hindi ginawa ni Abu Bakar, ni Umar, ni Uthman, ni Ali. At itong mushaf, itong papel, ito makhluk. Ang salita ng Allah na nandyan, yan ang salita ng Allah. So hindi ka pwedeng gumawa ng anumang al-half o yung half, yung pagkuhan, yung pagsapa, hindi pwedeng gawin na itong Quran magsapa ka kasi hindi nila ginawa. Kailangan may pattern ka na susundin, ang pattern ng mga nauna. So doon ka sa pangalan ng Allah Ta'ala. Ito sifatun qaima kay Allah Ta'ala. So hindi ka pwedeng dito magsapa. Warabbil Kaaba. Sabihin mo sa pangalan ng Allah Ta'ala na Panginoon ng Kaaba. Naniniwala tayo sa mga sifat ng Allah Ta'ala. Naniniwala tayo na ang Quran hindi makhluk, bagkus kalam ng Allah. Pang-anim, ahlus sunnati yu'minuna bikulli ma ja'anillah wa anil Rasul sallallahu alaihi wasallam fil umuri al-atiyah. Azabul qabr, su'al munkar wa nakir, al-ba'ath ba'da al-maut wal hisab, al-mizan, التطاير الكتب الصراط الجنة النار الخوض الشفاعة وهي لا تحصل إلا بشرطين الأول أن يأذن الله للشافع والثاني رضا الله عن المشفوع فيه. So naniniwala tayo ahlus sunnah wal jamaa sa lahat ng pahayag ng Allah sa Quran at mula sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga sumusunod. Naniniwala tayo na mayroong siksa sa pakuburan, mayroong punishment sa libingan. Naniniwala tayo dyan. Huwag niyong sabihin na, sinilip man ng scientist, tigin, daman pagpani, hindi man gumagalaw yung patay. Hindi yan ang kyuna natin kasi alam natin na mayroong barzakh. Sa Suratul Mu'minun, wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Mayroong barzakh sa likod nila na yan, after ng buhay nila na yan, sa pagitan ng akhirat ng dunya, sa hanggang sa araw ng paghukom. Pagkatapos, tatanungin sila ang lahat ng namatay ni Nakir at ni Munkar. Tatanungin. At ang ba'ath o araw ng pagkabuhay at ng hisab, naniniwala tayo na kikwintahin lahat ng mga gawa natin, titimbangin ang mizan at ang kutob, ang magtatayur. Lahat ng yan ay ipapakita sa atin ang mga record ng ating mga gawa. Was-sirat. At mayroong sirat, tatawiran natin sa araw ng paghukom. Wal Jannah, at mayroong paraiso at mayroong impyerno. Wal Hawd, at mayroong batis ang Rasulullah SAW gaya ng khutbah kanina. Was Shafa'a, at mayroong pagpapamagitan. At ang Shafa'a na ito ng Rasulullah SAW o pagpapamagitan, mayroong dalawang syart. Unang syart, unang kondisyon kung pahintulutan ng Allah. Pangalawa, kung ang pinapamagitan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay kinalulugdan siya ng Allah. Pangpito, ru'yatullahi fil akhirah thabitatun bil kitabi was sunnah wala takunu illa li ahli al-imani wat tauhid. Pangpito, naniniwala ang ahlus sunnah wal jamaa na makikita natin ang Allah sa araw ng paghukom. Sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ayadurrukum, sabi niya, ru'ya o atadurrukum ru'yat ar-ru'yatu aw an-nadhar ila as-sama aw ila ash-shams fi ashrikatin nahar, sabi niya, o fi wasatin nahar. Napipinsala o hindi nyo ba na makatitig kayo sa tinatawag na senang, yung araw. Pag tumitig kayo sa pinakaano ng yung tirik ang araw, nasasaktan ba ang mga mata ninyo? O
yaong hindi siya masyadong mainit? Hindi ya Rasulullah. Sabi pa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayadurru bas absarukum. Yung mga mata ninyo, napipinsala ba pag tititig kayo sa buwan? Lailatul Badr, sa gabi na ito ay naka-full moon. Sabi nila, ya Rasulullah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakadhalika satarawna rabbakum. Ganun din, sabi niya, makikita ninyo ang Allah Ta'ala sa araw ng paghukom. Ang mga Mu'tazila, hindi sila naniniwala na makikita natin ang Allah sa araw ng paghukom. Bakit? Ang sabi nila, ang dalil sabi niya, syubha nila yon ng Mu'tazila, innahu la yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Hindi siya maabot, la tudrikuhul absar, hindi siya maabot ng mga paningin, pero naabot niya ang mga paningin. Yan ang paniniwala ng mga Mu'tazila hanggang sa tafsir ni Zamakhshari. Tafsir ni Zamakhshari, sabi niya doon sa Quran, ang sinabi ng Allah Ta'ala, lan tarani. Sabi ng Allah Ta'ala kay Musa, lan tarani, hindi mo ako makikita. Lan doon, sabi niya, litabid. Ang i'rab, sabi niya ng lan, Ustad Deng, litabid, forever, hindi makita ang Allah. Kaya, sabi ng mga Mu'tazila, hanggang sa kabilang buhay, hindi makita ang Allah. Naanuhin mo yung hadith, na makikita siya ng Allah, ng mga tao, ng mga ahlul jannah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul jannah yarawna Allah iyanan. Makikita nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ng kanilang mata. Face to face. Sa riwaya ni Imam Tirmidhi at sinahin ni Sheikh Al-Albani sa Sahihul Jami'. Subhanallah. Paano pa yung hadith sa Sahihul Bukhari na ang Allah subhanahu wa ta'ala tatawagin niya mga ahlal jannah, ya ahlal jannah, o mga tao ng paraiso, atashtahuna ghayra kulla hadihi, meron pa ba kayong hinihiling liban pa dito sa lahat ng ito na binigay sa inyo? Sasagot ang mga ahlal jannah, ya Rabbi, o Rabbana, alam tuzahzihuna minan nar, wa adkhaltana al-jannah. Hindi ba sabihin na niligtas mo na kami sa impyerno, pinapasok sa paraiso? Fayuzilullahu al-hijab, aalisin ng Allah Ta'ala ang takip. Fayarawna Allah, makikita nila ang mukha ng Allah Ta'ala. Nasallallahu an nakuna min haula, Allahumma amin. Naway papabilang tayo sa kanila. Makikita nila ang Allah Ta'ala. Wa yanzuruna ila wajhihi, at titingin sila, tititig sa mukha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala nang walang tigil. At sa isang riwaya sasabihin nila, ya Rabbana, ma abadnaka haqqa ibadatik, o aming Panginoon, luwalhatiin ka subhanak, ma abadnaka haqqa ibadatik, hindi ka pa namin nasamba ng kaukulang pagsamba na nararapat sa iyo. Subhanallah. Ibig sabihin, totoo, Ustad Muammar, na makikita natin ang Allah face to face. May mukha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yung sinabi ng Allah Ta'ala sa Quran, innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa wala syukura. Ang aming pagpapakain sa inyo, pagpakanduri ay para sa mukha ng Allah. Ang sabi ng mga ulama, tinatasbit natin, pinagtitibay, pinatutunayan natin na totoo, hakiki ang mukha ng Allah na ibig sabihin doon, at ganun din ang maana ng mukha ng Allah Ta'ala doon na ridha. Hindi natin inalis ang ridha, hindi rin natin inalis ang wajh. Meaning ang maana at ang hakika pinagsama natin. Innama nut'imukum liwajhillah. Ang problema sa mga ahlul kalam, tinanggal ang hakika, tinakwil nila sa maana. Mali yun. Kailangan doon ang hakika at ang maana. Ibig sabihin, innama nut'imukum liwajhillah warajina liridhahu. Yan ang ibig sabihin nun. Pinapakain namin kayo nang dahil sa nais naming makita ang Allah Ta'ala na siya ay, at inaasahan namin na siya ay maging masaya sa amin. Masuwat sila kami. Yun ang ibig sabihin nun. Bagrida sila kami. Taib. So itong pagtingin sa Allah Ta'ala, la takunu illa li ahli imani wa tawhid. Sa mga ahlul iman lang ito at sa mga ahlul tawhid. Sa iba, sa ahlul bid'ah, hindi. Hindi nila makikita ang Allah Ta'ala. Bakit?
doon pa lang, sa unang step pa lang, paitimin ng Allah ang mga mukha nila. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa Quran Al-Karim, sa suratu Ali Imran, Yawma tabyadu al-wujuh, wa taswaddu al-wujuh, wastaswaddu wujuh. Sa araw na yon, liliwanag ang mga mukha, puputi. Kaya wag na kayong magproblema. Kung maitim kayo ngayon, sige pa kayo hidhid ng pans, chinchanso, lahat-lahat. Glutathione, kainin ng glutathione. Masyadong doon ang focus ninyo. Ang tauhid, ang iman ninyo at pagmamahal ninyo sa sunnah at pangtanggi sa bid'ah, yan ang makaputi ng mukha ninyo. Amir Shab? Nandyan si Amir Shab, present. Galing yan nag 3 days. Joke lang. Yawma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ay sinabi ni Imam Shawkani sa kanyang tafsir, ang ahlul bayda o tabyadu wujuhum, yung mga ahlus sunnah, at yung umitim ang mukha, ahlul bid'ah wal hawa. Iitim ang mukha nila. Ay isa sa mga sign ng pag-itim ng mukha nila. Ang iba pa sa mga ulama nagsabi na isa sa mga masasama na sign ng talang mukha, sasabihin sa kanila, akafartum ba'da imanikum, subhanallah, fadhukul adhaba bima kuntum takfurun. Nagkufur ba kayo? Kayo bagay nagkufur pagkatapos tinanggap ang iman? Wala na. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yawma tabyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Fa amma alladhina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum. Doon na makikita lahat. Laqad kunta fi ghaflatin an hadha. Sa surah Qaf. Fakashafna anka ghita'ak fabasaruka al-yawma hadid. Dati-rati, pag sabihin sa'yo, akhira, kamatayan, kapatay, dabo na. Bibiyak pa sa akin, kaya pa 100 years. If you only have 100 years to live, pagsingal pa na, Superman, tingin na. So, fight for fighting, 100 years. I'm 15 now for a moment. Mabubuhay pa ako 100 years. Nambay ko ng mga Yahudi, sir, kita, pag condition sa mga pamikilan, sa mga isip natin ng mga Yahudi, i-condition yung utak natin. Sabi nila, insurance, Phil-Am Life, ma-insured para sa future. Yan ang gusto nila. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanila, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wama yuzahzihu min al-adhabi an yu'ammar. Yawaddu ahaduhum law yu'ammara alfa sana. Law yu'ammaru alfa sana. Isa sa kanila, mga Hudyo, yung mga Yahudi na yan at mga musyrikon, sila yung pinakagrabe sa buhay sa mundo. Gusto nila na mabuhay sila ng 1,000 years. Kahit pa mabuhay sila 1,000 years, mamamatay din sila. At hindi pa rin sila makaiskapo sa tinatawag na parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa rin. Subhanallah. Anong use ng 1,000 years? Naglian na kaw. 1,000 years, makatanggap, meron ngayon 100 years old, makatanggap ng centennial certificate, may pira pa, 100,000 galing sa pamahalaan. Why? Okay na darin pa ida sa kanto, santo batim po, Sheikh, migbungaw ka rin man. Kung bigay ka ng pira, unsa ni? Makipagagawan ka na ng lulipap sa apon ng kasalib. Ayoko ng pera. Pagkain lang. Yan ang mangyari sa'yo. Wala na, 100, ano pang silbi noon? Yan ang gusto i-condition sa ating utak ng mga Yahud.
Pangwalo, Ahlus Sunnah wal Jamaah yuhibbuna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yuwalunahum fahum afdalu hadhihi al-umma ba'da rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ang Ahlus Sunnah, minamahal natin ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Una, kay Abu Bakar, kay Umar, kay Uthman, kay Ali. Hindi tayo naniniwala sa mga chismis laban sa mga sahaba, hindi gaya sa mga Shia. Ang mga Shia, na hindi nila mahal ang mga sahaba, sabi nila may mga nagmunapik sa mga sahaba. Hindi tayo naniniwala doon. Ang mga Shia, hindi pwedeng tawagin na kapatid. Ang mga kapatid nating Shia, a'udhu billah. Paano mo maging kapatid? Araw-gabi, bago magsalam sa kanilang sala, naggumaganon. Ibig sabihin nun, la'natullahi ala Abi Bakar wa Umar wa Uthman, la'natullahi ala Aisha finnar. Sinasabi nila si Aisha ay isa daw haliparot sa impyerno, aliyadu billah. Nanay natin yun. Kaya tignan ninyo anong parusa ng Allah Ta'ala sa kanila. Lamma waka'u fi irdi Aisha wa ta'anu fi irdiha, nung kanilang nilibak si Aisha sa kanyang karangalan. Anong ginagawa sa kanila ng Allah Ta'ala bilang parusa sa kanila? Sa mundo, alam nyo na anong nangyari. Nag-allowed sa kanila, nagmumut'a sila sa mga anak nila, mga babae nila nagmumut'a, pinagmumut'a. Sino daw makapagmut'a sa kanila o temporary marriage sa isang araw na 17, napakalapit daw kay Ali radiyallahu anhu. Yan ang paniniwala nila. Agama nila ang zina. Ginawa nilang agama, niligaw sila ng Allah Ta'ala na naging agama nila ang zina nang dahil sa kanilang pag-curse kay Aisha radiyallahu anha. Tignan nyo ang gawain ng mga Shia. Kaya sabihin mo, kapatid sila. Hindi mo yan kapatid, kahit kapamilya lalo na. Yung mga Shia. Anuman ang fitna sa pagitan ng mga sahaba, sa pagitan nila yon. Hindi tayo nakakasali doon, sumasali doon. Kakampi natin sila, hindi kakamping, Kakampi natin ang mga sahaba. At sinasabi natin, nagkakamali din sila. Dahil hindi sila masumin, pero minamahal natin sila ng dahil sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Quran Al-Karim, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Sabi ng Allah Ta'ala sa Surah At-Tawbah, ang mga nauna at ang mga naunang mga sahaba ng Rasulullah mula sa mga muhajirin at sa mga ansar, at yung sumunod sa kanila sa pinakamainam na pagsunod, radiyallahu anhum, kinalugdan sila ng Allah at nalugod sila sa Allah Ta'ala. So yun ay tazkiyah mula kay Allah. Min fawqi sabi samawat, mula sa pinakataas-taasan ng pitong langit, 7 level ng langit. So sino tayo para magtaan sa kanila? Si Khalid ibn al-Walid, isang beses, tumaas ang kanyang boses kay Abdurrahman ibn Auf. Nang marinig ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na mula ang Rasulullah, pareha sila sahaba. Kaya lang si Khalid, junior na sahabi, kaysa kay Abdurrahman. Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi. Huwag ninyong insultuhin ang aking mga sahaba. Law anna ahadakum, kung ang isa sa inyo, sabi niya, yumliu, sabi niya, tasaddaq o anfaqa mithla Uhudin dhahaba, fala nadhira aw la yusawi ahadahum wala nasifahu. Sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, huwag ninyong insultuhin, maliitin ang aking mga sahaba. Kasi kung kahit isa sa inyo, sabi niya, kausap niya mga sahaba din na mga junior, sahaba pa yun, parehas, ay magbigay sa landas ng Allah ng kahit singlaki ng Uhud. Sa mga nakapag-hajj, nakita niyo at nag-umrah, nakita ninyo ang Uhud. Napakatayog niyan. Malaki.
Bundok ng Uhud. Na kahit ganun kalaki pa na ginto ang nainafaka mo sa landas ng Allah, hindi mo mapapantayan kahit ang nisf na naabot ng mga sahaba. Subhanallah. Tapos sasabihin mo, si Muawiyah tigin na, mag-inom sa makalangot. Astagfirullah. May mababasa tayong mga libro na mag-claim sila sa Ahlus Sunnah, pero ang mga sahaba, minamaliit nila. Pangsyam, al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wajibun min wajibati syariatil Islam. Wa huwa fardu kifayatin idza qama bihi al-ba'du saqata 'anil akharin. Wallahu ja'ala khairiyata hadhihi al-ummah fi kauniha ta'mur bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Minhumul mu'minun wa aktharuhumul fasiqun. Ang Ahlus Sunnah wal Jamaah, nag-uutos sila ng mabuti, nagbabawal ng masama. Sinapan nilang sumawag, sinugo nilang sumapya. Wajib ito, obligasyon mula sa mga obligasyon ng Islam, ng mga Muslim. At sinabi ni Umar ibn al-Khattab, man arada an yakuna min hadhihi al-umma falyuaddi shart Allah. Sino man ang gustong maging kabilang sa umma na ito, ibigay niya ang shart ng Allah subhanahu wa ta'ala. At binasa ng Umar ibn al-Khattab ang aya na ito sa Surah Ali Imran 110, kayo na ang pinakamainam na umma na iniba ng Allah Ta'ala, binukod ng Allah sa lahat ng mga tao, nag-uutos kayo ng mabuti, nagbabawal kayo ng masama, at naniniwala kayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So walang kwentang pagbawal ng masama, pag-utos sa mabuti kung walang tauhid. Mauna pa rin ang tauhid. Wala ding kwenta yung sabi mong pagtauhid mo kung hindi ka mag-utos ng mabuti at hindi ka magbawal sa masama. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mathalu al-waqi' aw qa'im bihududillah wal waqi'u fihi. Ang pagkakahalintulad, sabi niya, ng gumagawa o ng umiiwas sa mga hudud ni Allah Ta'ala, sa kanyang mga ipinagbabawal, at yung mga nahulog o nabangga ito, kamathali kaumin alas safina. Kagaya sila, sabi niya, ng bayan na nasa malaking barko. Nasa malaking barko. Yung mga nasa baba, wala na silang makuhang tubig, sasabihin nila, butasan natin ang bangka na ito, ang barko na ito, para makakuha tayo ng tubig. Kasi kung kukunin pa natin sa taas, malayo na. Butasan na lang natin mula dito. Fayagrakun wayagrakuna jami'a. Lahat sila malulunod. Kaya kung wala ng pag-utos ng mabuti, pagbawal ng masama sa barko. Kaya sabi ng Allah, wal takum minkum ummah yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kailangan na mayroong grupo sa inyo na mag-uutos ng mabuti, mag-aanyaya sa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Wa la yushika an ya'ummakumullahu bi'iqabihi fatad'unahu wa lan yastajib. Wala niyong masama, dahil kung hindi, nalalapit na, sabi niya, na hindi tatanggapin magdua kayo sa Allah, kayo ay kanyang lalahatin sa kanyang ukuba, at magdudua kayo at hindi niya ito tatanggapin kailanman. Tingnan niyo ba, coronavirus, namatay sa COVID, namatay sa kuwan, ano pa ang mga siksa sa Ta'ala. Ngayon, kung wala nang magbabawal sa masama, dumarating sa atin mga bagyo. Bakit tuwing malapit ang Maulud at ang Kapaskuhan, grabe ang baha at bagyo, hindi kayo nagtataka? Parusa ng Allah, nakapamayapat ng tigin, naging spread na sa ibabaw ng lupa at sa karagatan ang kasiraan ng dahil sa ginawa ng kamay ng tao. Subhanallah. Tignan niyo ang nangyari ngayon. Wala nang nag-utos ng mabuti, nagbabawal ng masama. Kaya kung mag-utos ka ng mabuti, magbawal ka ng masama, kasama ka sa mga nabi doon, yan salihun. La,
yung inaayos, nag-aayos sila, nag-utos sila ng mabuti, pinapakilala nila ulit ang tauhid, nagtatajdid sila, tinatajdid nila ang din al-Islam kapag nakakalimutan ng tao. Nagdadakwa sila na magbalik loob ang tao sa tama na Islam, tamang turo ng Islam kapag nagsimula na ang kasiraan. Yan ang mga guraba. At paraiso ang ibibigay ng Allah Ta'ala sa mga guraba. At sa isang riwaya, ang tuba, isang syajara sa Jannah. Syajaratun fil Jannah. Na ang lilim nito, 365 days. Bago mo malibot ang buo nito, sayo lang yan sa mga guraba. Bawat guraba bibigyan ng ganun. Tuba lil guraba sa Jannah. 1 year. Bago malibot ang buong rancho niya, parang singlaki ng asinda doon sa paraiso na syajara. Nasallallahu an nakuna minal guraba. Kasunod dito, ahlus sunnah yuhibbuna awliya Allah wa yuwalunahum. Wala yasalunahum qada al-hajat. Tayong mga ahlus sunnah naniniwala tayong may awliya ang Allah. Pero hindi tayo kagaya ng mga sufi na nagdudua sa mga awliya. Bi barakati Abdul Qadir Jailani. May kaaralan to. Alam ko may mga bago pa nag-attend dito. May mga imam-imam pa kayo, may mga kwan-kwan pa kayo, Doon sa tabiran, magtapon ng piso, doon sa parang stalagmite na lumalaki, tatapon ng piso para hindi daw makwan. Shirk al-akbar. Sinong mamatay doon? Forever sa impyerno. O mga tampat-tampat. Yari lang niya tampati salip huy-huy. Ngatan nyo yung salip huy-huy? Yung inchik na nakarating sa hulo. Nilibing doon, nilagyan siya ng tampat. Tapos magkanta pa ang mga Egyptian doon sa Masjidul Hussein sa Egypt. Madad, 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 madad ya Maulana ya Hussein. Ibig sabihin ng madad, tulungan mo kami, o Maulana ya Hussein. Tignan mo yan. Shirk yun. Ang mga awliya ng Allah Ta'ala. Sino ba ang awliya ng Allah? Number 1 ang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang mga ambiya, ang mga mursalin, ang mga sahaba. Kakampi ng Allah Ta'ala. Yan ang ibig sabihin ng awliya. At sino man ang may takot kay Allah Ta'ala, awliya. Mu'min siya, wali siya ng Allah Ta'ala. Wali ka hanggat mu'min ka. So hindi tayo dapat nagdua doon sa mga tampat-tampat na yun. Madad, madad, madad. Mayo pa pagkakanta? Bangyan to ng stroke, maraw pa. Madad, may na nakabalik. Awliya Allah Ta'ala. Yung mga tunay na awliya ng Allah, hindi magsambayang at hindi maligo ng 4 na buwan. Tingnan nyo sa kitab ng mga Sufi, sabi nila, wa kana radiyallahu, after na banggitin lahat-lahat ang mga sifat niya, yan ay tawadu, yan ay akhlak na kuwan yung wali ng mga Sufi, at sasabihin nila sa last, wa kana radiyallahu anhu la yusalli al-fara'id al-khamsa aw al-salawat al-khams wa la yahduru al-jama'a. Astaghfirullah al-azim. Matapos banggitin lahat-lahat ng mga sifat daw ng wali na yon, sasabihin nila, at yun, kalugdan siya ng Allah, hindi nagasambahayang, hindi ginagata atin ng jamaat jumuha. Wali ba ng Allah yun? Wali ng syaitan. Kaya may kitab si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah na pinangalanan, Al-Furqan Bayna Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Ang kaibahan ng mga kakampi ng Satanas at kakampi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kakampi ng Allah at kakampi ng Satanas. May mga magsabi, awliya daw, kay pagdukot sa kuwan, may pira. Ang karama o pagpaparangal ng Allah Ta'ala, mangyayari yan sa mu'min na may takot sa Kanya. Hindi yan special na kinakailangan dun sa tao na nagbalta pa. Balta pa, ibig sabihin dun sa hulo, 40 days siya dun sa bud ng kuwan, bud tumantangis o sa bud daho, nagdua-dua dun, sirkang makuha niya dun. Pagbaba niya, mabarakat na. Wali lang yun, wali. Bukun sa yun, wali. Wali day, wali yung syaitan. Wali yung syaitan. At ang mga awliya ng Allah Ta'ala, sino? Lahat ng mga mu'minun, magkakaibang darajat. Sino yon? Mga ambiya, mga mursalin, mga ulama at rabbaniyun, mga mujahidin, mga awliya ng Allah Ta'ala. Hindi yung mga mujahidin na pirang kailangan, extortion.
Magtataka ka bakit may beach resort ng open yan, area ng mga mujahidin. Tigin, nakabayad naman niya itong katong kumandir. O ang resort na kahubad-hubot-hubad yung mga babae. Hindi mujahidin, mujahilin. Hindi mujahid. Ang mujahid, lillahi ta'ala, lillahi kalimatillah ang kanyang ginagawa. Dalawa lang, ya imma siyada wa imma syahada. Dalawa lang, makapang-gobyerno o hindi kaya ay masahid siya. Pero yung extortion, hindi yan mujahid. Ang mujahid sa bulsa. Ang mga awliya ng Allah Ta'ala, ang mga tunay na mga nagjijihad, awliya yan ng Allah Ta'ala. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Sino man ang magjihad nang dahil sa aming mukha, sa kapag kalugod ko, sabi ng Allah Ta'ala, ipapakita namin sa kanya ang lahat ng mga kaparaanan ng kabutihan na ikakaparaiso. Awliya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi tayo nagdudua sa kanila, nagdudua tayo sa Allah at hindi natin ginagamit sila na bibarakati Abdul Qadir Jailani. Si Abdul Qadir Jailani, isa sa mga ulama ng Hanbali. At hindi siya kailanman nanawagan na tayo ay magdua sa kanya kung mamatay siya. Kahit ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi tayo dapat nagdudua sa kanya. Dahil sinabi niya, idha sta'anta fasta'in billah wa idha sa'alta fas'alillah. Kung hilingi ka ng tulong, humingi ka sa Allah. At kung ikaw ay humingi, magdua ka sa Allah. Ika-11, at ito lang pinakahuli. Ahlus sunnah wal jamaah yusaddiquna bi karamatil awliya allati yujriha Allah ala aydihim inda salahi aqidatihim wa istiqamatihim wa taqwahum wa dhalika bi khilafi ma yadhharu ala aydil kuhani wal mushawwidhin min asy-syajarati wad-dajjalin min as-saharati wad-dajjalin falaysa dhalika min al-karamat fi shay' bal huwa min khurafatid dajjalin wa syatahatis syayatin. Pang-11, ang Ahlus Sunnah, naniniwala tayo sa karamatil awliya. Merong karama ang mga kakampi ng Allah. Kagaya ni Amr ibn al-As, ay isa sa mga sahaba ng Rasulullah, nung nadakip siya doon sa Roma, nakatali yung kamay niya, pati yung paa niya, biglang mayroong mga ubas doon sa harap niya. Yun ay pagpaparangal ng Allah Ta'ala sa kanya. Hindi dahil siya nag-magic, magsabi siya, hong, bari hong. Hindi ganun. Hindi, dahil siya ay mayroong takot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang mga karamat na ito, hindi mangyayari kung hindi tama ang akida mo. So yung mga mayroong masasamang akida, sira na mga akida, at sa tingin ninyo karamat, hindi karamat, khurafat, superstition na mga mahika, salamangka, ang kanilang ginagawa, nang sa ganon maligaw nilang mga tao. Yan ang mga pinaniniwalaan ng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yun ang mga usos o mga pundasyon ng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mga kapatid sa Islam, kung i-review natin bidnillah, ika-11 yun. Ang una, na ang Islam, na ang Ahlus Sunnah, naniniwala na ang din ng Islam, dinul fitrah, likas na kalagayan ng mga tao, at nakatayo o nakatatag ang Islam sa 5 haligi, nabasa natin yon, Arkanul Islam. Pangalawa, nakatatag ang Ahlus Sunnah sa iman kay Allah Ta'ala, sa mga pangalan niya at sa mga sifat niya na matataas, at sa lahat ng ipinahayag ng Allah sa kanyang kitab at sa sunnah ng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasama na doon ang paniniwala kay Allah sa mga malaika, sa mga kitab, sa araw ng paghuhukom, sa mga propeta at sa qadar. Pangatlo, ang mga pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinangalan niya sa kanyang sarili na ito at mga sifat na ito ay karapat-dapat sa kanya. Hindi tayo nagtatashbih, nagtatamthil, nagtatakif o nagtatil. Hindi natin hinahalin tulad sa mga nilikha. Hindi natin tinatawilan at hindi natin ito tinatatil o sinasabing hindi ito sifat na tunay ng Allah Ta'ala, kagaya ng mga ibang mga sekta ng Mu'tazila at iba pa. Pang-apat, ang paniniwala ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa iman, na ang iman, qaul wa amal wa i'tiqad. Yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Basic masyado yan. So kung may marinig kayo na magpapakilala ng Ahlus Sunnah at iba ang paniniwala niya sa iman,
reject. Hindi yun Ahlus Sunnah. Maaring yun ay Khawarij, Murji'ah, Shia, Rafida, Sufi. Ha? So, ang iman, yun ay kaul, sinasalita, ginagawa, pinaniniwalaan. Ha? At nadadagdagan ito sa pamamagitan ng pagsunod, bumabawas ito sa pamamagitan ng ma'siyah. Wa nahnu ahlus sunnah wal jamaah la nunfil iman li ahli al-qiblah bidanb. Hindi natin inaalis ang iman sa mga Muslim nang dahil lang sa kasalanan na hindi naman shirk at hindi kufur. Malinaw? Kung nakagawa, nakainom ng alak, nakasina, hindi tayo magsabi na hindi siya mu'min. Hindi tayo magsabi na hindi siya mu'min. Pangapat o panglima, bago sabi natin siya ay mu'min, naqisul iman. Siya ay mu'min na kulang ang pananampalataya. Panglima, Al-Qur'anu kalamullah. Ang Qur'an ay kalam ng Allah Ta'ala at hindi makhluk. At ang Allah Ta'ala ay nagsalita hakikatan, totoo at hindi talinghaga. Pang-anim, Ahlus Sunnah wal Jamaah naniniwala sa anumang dala-dala ng propeta sallallahu alaihi wasallam mula kay Allah Ta'ala sa adabul qabr, siksa sa pakuburan, totoo. May mizan, may timbangan, may tatariyur kutub, yung mga may hisab, mayroong sirat, mayroong jannah, may nar, may syafa'a, may haud. Pangpito, ru'yatullahi fil akhirah. Makikita ang Allah Ta'ala ng mga mu'minun sa araw ng paghukom. Totoo. Naniniwala tayo doon. Bikhilafi ahlil kalam. Hindi gaya ng mga ahlul kalam. Pangwalo, Ahlus Sunnah, minamahal natin ang mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila ifrat wala tafrit, nang walang pagkukulang at pagsobra. Pangsyam, naniniwala ang Ahlus Sunnah wal Jamaah na nakatatag sa al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, na ito ay wajib mula sa syariah ng